Mga minamahal na mambabasa, kumusta kayo? May mga araw na ang trahedya ay dumarating sa ating buhay, hindi dahil sa isang malaking sakuna, kundi minsan ito'y nagsisimula sa pinakamaliit na bagay. Para sa akin, nagsimula ang lahat sa isang kaldero ng sabaw. Oo, dahil lamang sa isang kaldero ng espesyal na tinolang manok na may ginsing na hindi ko sinasadyang natapon. Naranasan ko ang pagtrato mula sa aking biyanan at asawa na mas masahol pa sa isang hayop, pinagbawalan nila akong kumain. Tiningnan ako ng may matinding pandidiri at binitiwan ang mga salitang marahil ay hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Mas mabuti pang ipakain sa aso ang kanin na to kaysa sa isang pabigat na tulad mo. Sa sandaling iyon, hindi ako umiyak. Matagal nang natuyo ang aking mga luha. Tahimik ko lamang silang tiningnan at isang malamig at matigas na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Ang pangalan ko ay Isabel. Nagsimula ang kwento 5 taon na ang nakalipas nang ikasal ako kay Mateo. Nooy isa siyang bata at talentadong CEO. Ang kanyang construction company ay nasa rurok ng tagumpay. Minahal ko siya ng buong katapatan ng isang dalagang puno ng pangarap. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng isang panaginip. Ang negosyo ni Mateo ay nagsimulang makaranas ng paghihirap. Sunod-sunod na pagkalugi sa mga proyekto at mga utang na unti-unting lumalaki. Ang dati marangyang mansyon ay nabalot na ng isang mabigat at tensyonadong kapaligiran na parang isang kwerdas ng gitara na malapit ng mapatid. At ako, mula sa isang asawang inaalagaan at minamahal, ay biglang naging tagasalo ng lahat ng kanilang galit. Ang aking biyenan, si Doña Elvira, isang babaeng laging ipinagmamalaki ang kanilang kayamanan, ay hindi matanggap ang pagkabigo ng kanyang anak. Sa halip na palakasin ng kanyang loob, ako ang kanyang binalingan ng sisi at panunumbat. Sabi niya, dala ko raw ay malas. Simula raw nang tumapak ako sa bahay na iyon, doon na nagsimulang bumagsak ang kanilang negosyo. Ang aking hipag, si Katrina, isang babaeng puro luho at pagpapasarap sa buhay ang alam, ay nakisali rin sa kanyang ina, at tiningnan ako na parang isang tinik sa kanyang lalamunan. At ang aking asawa, si Mateo, nalunod siya sa alak at sa sarili niyang kawalan ng pag-asa. Wala na ang kanyang matatamis na salita, ang kanyang maalalahaning mga kilos. Napalitan ito ng pagiging mainitin ang ulo at pagsisigaw. Sinisisi niya ang tadhana, ang ekonomiya, at pati na rin ako, nagtiis ako. Tiniis ko ang lahat. Nananatili ako roon. Inaalagaan sila sa bawat pagkain, sa kanilang pagtulog, at nililinis ang malamig na bahay. Umaasa ako na kung magsisikap lang ako, lilipas din ang unos at ang sukdulan ng aking pagtitiis ay ang hapunan noong araw na iyon. Dahil alam kong tensyado si Mateo at ang kanyang ina dahil sa kumpanya, sinikap kong maghanda ng isang masarap at masustansyang hapunan. Ako mismo ang bumili ng isang native na manok at ilang mamahaling ginsing. Plano kong magluto ng isang napakasarap na tinola para palakasin sila. Maghapon akong nasa kusina. Maingat na tinitimpla ang bawat sangkap sa pag-asang makapagbigay ng kahit kaunting ginhawa sa aming pamilya. Nang kumukulo na ang sabaw at kumakalat na ang mabangong amoy, bumaba si Katrina mula sa itaas. Dumaan siya sa kusina at kunwari aksidenteng sumabit ang kanyang paa sa isang silya, dahilan para mawalan siya ng balanse at mabunggo ako. Hawak-hawak ko noon ang mainit na kaldero ng tinola at dahil sa biglaang tulak, nawalan din ako ng balanse at pagkatapos vlog. Buong kaldero ng sabaw ay tumapon sa sahig. Nagsitalsikan ang lahat. Kaunting mainit na sabaw ang tumalsik sa likod ng aking kamay na agad nag-iwan ng hapdi at paso. Bago pa ako makabawi sa gulat, bago ko pa maramdaman ang sakit sa aking kamay, isang matinis na sigaw ang umalingaw sa sala. Pumasok ang aking biyanan sa kusina at nang makita niya ang basag na kaldero at nagkalat na sabaw sa sahig, agad na nagdilim ang kanyang mukha at namula sa galit. Pabigat ka! Itinuro niya ang kanyang daliri diretso sa aking mukha at sumigaw. May mata ka ba? Isang buong kaldero ng masustansyang sabaw. Tinapon mo lang lahat. Alam mo ba kung gaano kami naghihirap ni Mateo para sa kumpanya? Kung hindi ka makatulong, huwag ka namang maging perwisyo. Ina, hindi ko po sinasadya. Si Katrina po sinubukan kong magpaliwanag sa gitna ng sakit at pagkasindak. Ngunit hindi ako binigyan ni Doña Elvira ng pagkakataon. At ngayon isisisi mo pa sa kapatid niya. Ang galing mo lang talaga ay manira. Narinig ni Mateo ang ingay at bumaba rin siya.
Nakita niya ang kalat sa kusina, ang galit na mukha ng kanyang ina, at saka tumingin sa akin. Umaasa ako, kahit kaunti lang natatanungin niya kung okay lang ako, na makikita niya ang paso sa aking kamay. Ngunit hindi. Napabuntong hininga lang siya at sinabi sa ina, "Ma, magulo na nga ang bahay. Huwag niyo na siyang pagalitan." Isang pangungusap na tila pagtatanggol. Ngunit sa katotohanan ay isang patalim na direktang tumusok sa aking puso. Hindi niya tinanong kung ako ba ay biktima. Gusto niya lang na matapos na ang gulo para sa kanyang sariling kapayapaan. Nang makita ni Doña Elvira na hindi pumanig sa kanya ang anak, lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Tiningnan niya ako ng may matinding pandidiri at itinuro ang mga basag sa sahig. Ngayon, parurusahan kita. Parurusahan kita para malaman mo kung ano ang kabayaran ng katangahan at pagiging salot. Linisin mo yan lahat at ngayong gabi hindi ka kakain. Gutom nang maihain ang hapunan. Ang mabangong amoy ay kumalat sa buong bahay. Umupo si Doña Elvira, Mateo at Katrina sa mesa at kumain na parang hindi ako umiiral. Nanikip ang aking lalamunan. Tumingin ako sa aking asawa. Naghahanap ng kahit kaunting pagtatanggol. Ngunit nakayuko lamang si Mateo sa kanyang plato. Nagkukunwaring walang naririnig. Si Katrina naman ay ngumisi na may halong kasiyahan. Tahimik akong umakyat sa silid. Pigil ang mga luha. Pakiramdam ko, hindi ako tao, kundi isang alagang hayop sa bahay na ito. Nang gabing iyon, dahil sa matinding gutom, hindi ako makatulog. Malapit na ang hating gabi. Bumaba ako sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit pagbaba ko pa lang ng hagdan, isang malamig na boses ang narinig ko mula sa likuran. "Magnanakaw ka ng pagkain," ang aking biyanan. Hindi ko alam kung kailan pa siya nakatayo roon. Lumapit siya sa akin. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinabi ko na, "Ngayong gabi, magugutom ka. Hindi ka karapat-dapat kumain ng pagkain sa bahay na to." At pagkatapos ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan habang buhay, pumunta siya sa kusina. Kinuha ang buong kaldero ng kanin, lumabas sa bakuran at ibinuhos ang lahat ng natirang kanin sa kainan ng aso naming si Bantay. Ayan, itinuro niya ang asong masayang kumakain. Mas mabuti pang ipakain sa aso ang kanin na to kaysa sa isang pabigat na tulad mo. Nakatayo ako roon. Tulala. Ang imaheng iyon. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Naging isang kahihiyan na hindi na kailanman mabubura. Ngunit mga kaibigan, hindi ako umiyak. Tumigil na ang pagpatak ng aking mga luha. Sa halip, isang nakakatakot na kalamigan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Tiningnan ko sila, ang mga taong nagsasaya sa aking pagdurusa at sumumpa ako sa aking sarili. Pinagbawalan niyo akong kumain. Sige lang, darating ang araw. Ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang magmamakaawa para sa bawat butil ng kanin. Ano kaya ang gagawin ko para makatakas sa impyernong ito? At paano? Mula sa isang asawang ginutom ay makakabili ako ng isang mansyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mag-subscribe po kayo sa channel, mag-like at mag-share para samahan ako sa aking hindi kapani-paniwalang pagbabago. Nang gabing iyon, matapos akong parusahan ng gutom, bumalik ako sa aking malamig na silid. Wala nang kahit isang patak ng luha, sa halip ay isang pambihirang katahimikan. Hindi ako natulog. Naupo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa madilim na gabi, at ang aking isipan ay nagsimulang maglakbay pabalik. 6 na taon na ang nakalipas. Isang maulan na araw kung kailan ipinagkaloob sa akin ng tadhana ang isang sikreto, isang salbabida na hindi ko inaasahang kakailanganin ko pala balang araw. Para maintindihan ninyo kung bakit ako nakapag-isip ng ganito kalaking plano, hayaan ninyong ikuwento ko ang tungkol sa aking yumaong ama. Sa mata ng lahat, ang aking ama ay isang ordinaryong guro lamang ng high school mathematics na namuhay ng simple at kontento. Ngunit may isang sikreto na ako lang ang nakakaalam. Ang aking ama ay hindi lang isang guro. Siya ay isang henyo sa financial investment, isang lobo ng merkado na nakatago sa mundo ng international stock market at cryptocurrency. Hindi siya kailanman nagmayabang. Hindi nagpakitang gilas. Namuhay siya ng 2 buhay. Sa umaga,
Siya ay isang dedikadong guro sa harap ng pisara. Sa gabi, isa siyang matalinong investor na kumikita ng malaki mula sa mga numero at komplikadong mga chart. Sabi niya sa akin, ang pera ay isang mapanganib na kasangkapan. Maaari nitong iangat ang isang tao ngunit maaari rin itong maglubog. Kaya pinili niyang mamuhay ng tahimik. Ginagamit ang kanyang kinikita para sa lihim na pagkakawanggawa at para bigyan ako ng sapat na buhay. Itinuro niya sa akin ang lahat ng kanyang nalalaman, hindi ang matematika sa mga aklat, kundi ang matematika ng daloy ng pera, ng probabilidad, ng mga lihim na batas sa mundo ng pananalapi mula pagkabata. Sa halip ng mga fairy tales, mga libro tungkol sa technical analysis at market psychology ang aking binabasa. Sabi ni tatay, hindi niya gustong yumaman ako. Gusto niya lang akong bigyan ng insurance para sa buhay. Isang kasanayan na tutulong sa aking tumayo sa sarili kong mga paa sa anumang unos. At pagkatapos ay nakilala ko si Mateo. Minahal ko siya ng buong kawalang malay ng isang dalagang hindi pa nakakaranas ng pagsubok. Siya ay gwapo, matalino, at may ambisyon. Naakit ako sa kanyang kasiglahan at pangarap. Mga bagay na wala sa aking tahimik na mundo. Nang iharap ko siya sa aking ama, hindi siya tumutol. Ngunit pagkatapos ng pagkikitang iyon, tinawag niya ako sa kanyang silid. Anak. Sabi niya, ang binatang yan ay may potensyal na maging matagumpay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na ambisyon at pagpapahalaga sa sarili. Kung pakakasalan mo siya, maaaring maranasan mo ang ginhawa, ngunit maaari ka ring magdusa ng husto. Sigurado ka na ba sa iyong desisyon? Noon, dahil bulag sa pag-ibig, hindi ko naintindihan ang lalim ng mga salita ng aking ama. Buong loob kong sinabi, minamahal ko si Mateo at handa akong harapin ang lahat ng pagsubok kasama niya. Napabuntong hininga na lang ang aking ama at hindi na nagsalita pa. Ilang buwan pagkatapos noon, biglang lumala ang kanyang sakit. Bago siya pumanaw, tinawag niya ako sa kanyang tabi. Inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, maingat na nakakandado. Isabel, anak ko, bulong niya. Hirap na sa paghinga. Nandito sa loob ang buong insurance na inihanda ko para sa'yo. Ang password ay ang kaarawan ng iyong ina. Sa loob, may isang kwaderno kung saan nakasulat ang lahat ng pinakamahalaga kong karanasan at isa pang bagay, isang cryptocurrency account bilang maliit na puhunan para makapagsimula ka, ipangako mo sa akin. Huwag mong sasabihin kanino man ang tungkol sa kahon na ito, kahit pa sa asawa mo. Buksan mo lang ito kapag nararamdaman mo na talagang nasukol ka na. Tandaan mo anak, ang isang babae ay dapat may sariling karera, may sariling kalayaan sa pananalapi para makamit ang tunay na kaligayahan at respeto. Iyon ang mga huling habilin sa akin ni tatay. Pagkatapos niyang pumanaw, itinago kong mabuti ang kahon at halos nakalimutan ko na ito. Ikinasal ako kay Mateo at ibinuhos ko ang lahat ng aking oras at atensyon sa kanyang pamilya. Tinalikuran ko ang pagkakataong maging isang profesional na financial analyst para lang maging isang ordinaryong asawa at manugang. Inakala ko sa aking kamangmangan na sapat na ang aking pagmamahal at sakripisyo. Ngunit ngayong gabi, habang nakaupo ako sa malamig na silid na ito, kumakalamang sikmura at wasak ang puso. Ang mga habilin ni tatay ay umalingaw-ngaw sa aking tainga, nang mas malinaw kaysa dati. Buksan mo lang ito kapag nararamdaman mo na talagang nasukol ka na. Oo, ito na iyon. Ito na ang dulo. Wala nang ibang daan. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa aparador. Sa pinakailalim, natatabunan ng mga lumang damit. Naroon ang kahon na ibinigay ni tatay. Nanginginig kong kinuha ito. May manipis na alikabok na bumabalot dito. Hinipan ko ang alikabok at lumitaw ang magagandang ukit. Inilagay ko ang password ang kaarawan ng aking ina. Isang maliit na click ang narinig at bumukas ang kahon. Nasa loob, tulad ng sabi ni tatay, ay isang lumang kwaderno na balot sa katad at isang maliit na piraso ng papel na may mahabang listahan ng mga kakaibang letra at numero. Kinuha ko ang kwaderno at binuklat ang bawat pahina. Ang pamilyar na sulat kamay ni tatay ay nasa aking harapan. Hindi ito mga tuyong formula ng matematika. Ito ay mga estratehiya, mga pagsusuri sa sikolohiya ng merkado, mga sikreto sa pamumuhunan na kanyang pinag-ipunan sa buong buhay niya.
habang binabasa ko ang kanyang mga sinulat para akong bumalik sa mga araw na tinuturuan niya ako. Ang apoy ng aking pagkahilig sa mga numero at chart na akala ko'y matagal nang namatay ay muling nag-alab. Ang natirang piraso ng papel. Alam kong ito ang private key, ang susi para ma-access ang crypto wallet na iniwan ni tatay. Binuksan ko ang aking lumang laptop. Isang halo ng kaba at takot ang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang maliit na puhunan na sinasabi niya. Maingat kong in-type ang mahabang serye ng mga character. At nang lumitaw ang balanse ng account sa screen, kinailangan kong takpan ang aking bibig para hindi mapasigaw sa gulat. Ang puhunan ay hindi nga ganoon kalaki kumpara sa kabuuang yaman ng aking ama. Ngunit para sa akin sa sandaling iyon, ito ay isang napakalaking halaga, isang yaman na sapat na para muling buuin ang aking buhay. Naupo ako roon, nakatingin sa screen ng computer, at kusa na lang tumulo ang aking mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Kahit malayo na si tatay, palagi pa rin siyang nandyan. Pinoprotektahan ako at binibigyan ng daan para makaahon. Binigyan niya ako ng pamingwit at isang lawa na puno ng isda. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Binasa ko. Pinag-aralan kong muli ang buong kuwaderno ni tatay. Ang kaalaman mula 5 taon na ang nakalipas. Kasama ang mapapait na karanasang pinagdaanan ko, ay nagbigay sa akin ng isang ganap na bagong pananaw. Hindi na ako ang dating inosenteng Isabel. Alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi ako aalis agad sa bahay na ito. Mananatili ako. Patuloy kong gagampanan ang papel ng isang matiising manugang, ngunit iyon ay isang pagkukunwari lamang. Sa likod ng maskarang iyon, tahimik kong gagamitin ang aking insurance. Gagawin kong isang imperyo ang mga numerong ito at gagamitin ko ang imperyong iyon para ipakita sa pamilya ng aking asawa na ang kahihiyang ipinaranas nila sa akin ngayon ay maibabalik ng 100,000 beses. Pinagbawalan niyo akong kumain. Sige lang, darating ang araw, kayo mismo ang magmamakaawa sa akin para sa bawat piraso ng pagkain. At mula sa gabing iyon, nagsimulang magkaroon ng dalawang magkaibang landas ang aking buhay. Umiiral sa iisang katauhan, isang Isabel na matiisin at sunod-sunuran sa harap ng pamilya ng kanyang asawa, at isang Isabel na matalas at mapagpasya sa pandaigdigang larangan ng pananalapi. Kinabukasan, lumabas ako ng aking silid, hindi na isang aninong naglalakad na puno ng pighati. Sa halip, kusa akong bumaba sa kusina at nilinis ang lahat ng kalat na ginawa ng aking biyenan kagabi. Nagluto pa ako ng isang masaganang almusal. Nang magising ang buong pamilya at nakita akong normal na kumikilos na parang walang nangyari at tila masunurin pa, labis silang nagtaka. Nagkatinginan si Doña Elvira at Katrina na may halong pagtataka marahil ay inisip nilang epektibo ang kanilang parusa na natakot nila ako ng husto para maging sunod-sunuran. Ang aking asawa, si Mateo, ay nakahinga ng maluwag. Halata ang saya sa kanyang mukha dahil inakala niyang nakaiwas siya sa isang gulo. Mula sa araw na iyon, nagsimula akong umarte sa loob ng bahay na ito. Sa umaga, ako ang perpektong manugang sa kanilang paningin. Tinanggap ko ang lahat ng pang-aapi at panunumbat ng walang reklamo. Sinabi ni Doña Elvira na ako ay malas. Yumuko lang ako at nanahimik. Inutusan ako ni Katrina na gawin ang lahat ng trabaho. Masaya ko itong tinanggap. Si Mateo ay umuuwi ng gabi na, lasing at mainitin ang ulo. Maalaga ko pa rin siyang inasikaso. Walang kahit isang salita ng paninisi. Ginawa kong isang anino ang aking sarili. Isang taong hindi nakikita sa sarili kong tahanan. Ang aking hindi kapani-paniwalang pagtitiis ay nag-alis ng lahat ng kanilang paghihinala. Naniwala silang tinanggap ko na ang aking kapalaran, na ako ay isang maamong tupa na walang kakayahang lumaban. Hindi nila alam na ang tupang iyon, tuwing gabi, kapag sila'y mahimbing ng natutulog ay nagiging isang lobo sa pandaigdigang merkado. Ang tunay kong buhay ay nagsisimula kapag sumasapit na ang gabi. Pagkatapos kong tapusin ang lahat ng gawain sa bahay, babalik ako sa aking maliit na silid at ikakandado ang pinto. Ito ang aking lihim na himpilan. Ginamit ko ang isang maliit na bahagi ng perang bigay ni tatay para i-upgrade ang aking lumang laptop, magpakabit ng high-speed internet at mag-subscribe sa mga profesional na financial analysis software.
At habang ang buong mundo sa labas ay natutulog, ako naman ay gising magdamag-abala sa mundo ng mga numero, mga candlestick chart, at mga balitang pinansyal na walang tigil na dumadaloy sa screen. Ang kwaderno ni tatay ang naging gabay ko. Hindi lamang ito teorya, kundi mga totoong karanasan sa laban na pinanday ng pawis at luha. Itinuro sa akin ni tatay na ang pamumuhunan ay hindi sugal kundi isang siyensya na may kasamang sining. Kailangang marunong mag-analisa ng macroeconomics, unawain ang sikolohiya ng masa, at higit sa lahat magkaroon ng bakal na disiplina. Huwag hayaang maimpluwensyahan ng emosyon ang iyong mga desisyon. Binasa ko, pinag-aralan at isinabuhay ang bawat turo niya ng may buong seryoso. Hindi ko ginalaw ang puhunan sa cryptocurrency account. Ginamit ko ito bilang leverage para pumasok sa derivatives market kung saan maaaring kumita ng malaki ngunit may kasamang napakalaking panganib. Ngunit dahil sa matibay na pundasyon ng kaalaman at gabay mula sa mga tala ni tatay, hindi ako natakot. Nagsimula ako sa maliliit na transaksyon. Mahigpit na sinusunod ang prinsipyo ng cut loss at take profit. Dahan-dahan ang aking account ay nagsimulang lumago ng tuloy-tuloy. Samantala, sa totoong mundo, ang kumpanya ng aking asawa ay lalong nalulubog sa krisis. Siya ay talento, ngunit masyadong mayabang at kulang sa bilis ng pag-iisip sa merkado. Pumasok siya sa malalaking proyekto ng real estate. Umutang ng malaki sa bangko nang hindi inisip ang mga pagbabago sa ekonomiya. Nang mag-freeze ang merkado, hindi na niya naibenta ang kanyang mga proyekto at naipit ang daloy ng pera. Ang kumpanyang dati kumikita ay biglang nasa bingit na ng pagkalugi. Ang kabiguan sa negosyo ay nagbago kay Mateo. Naging mainitin ang kanyang ulo at bastos. Sa akin niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob. Tuwing uuwi siya galing trabaho, ako ang kanyang sinisisi. Talagang malas ka. Mula nang pakasalan kita, hindi na ako umasenso. Hindi rin ako tinantanan ni Doña Elvira. Nagpunta siya sa iba't ibang manghuhula at umuwing nagsasabing hindi raw tugma ang aming mga bituin na ako raw ang hadlang sa tagumpay ng kanyang anak. Lantarang sinulsulan niya si Mateo. Nahiwalayan ako para raw magbago ang kanyang kapalaran. Tiniis ko ang lahat. Ngunit sa aking puso, wala nang kahit anong sakit dahil alam kong iyon ay mga palusot lamang para sa kanilang sariling kabiguan. At higit sa lahat, habang sila ay nalulunod sa putik ng paninisi at pagrereklamo, ang aking lihim na imperyo sa pananalapi ay lumalago araw-araw. Nagsimula akong i-diversify ang aking portfolio. Pumasok din ako sa US stock market at mga venture capital fund. Ang kumpanya ni Mateo ay hindi na nakatagal. Kinailangan niyang ibenta ang kanyang mga mamahaling sasakyan at iba pang ari-arian para makapagbayad ng utang. Ang marangyang mansyon ay isinangla na rin sa bangko. Bumagsak ang kanilang pamumuhay. Ang mga mararangyang handaan ay napalitan ng simpleng pagkain. Ang mga designer clothes ay napalitan ng mga damit mula sa Tiangge. At ang panunumbat na ibinibigay nila sa akin ay lalo pang naging malupit at walang awa. Samantalang ako, pagkatapos ng mga gabing walang tulog sa pandaigdigang merkado, ang halaga sa aking lihim na account ay umabot na sa isang numerong kahit sa panaginip ay hindi ko inaasahan. Naghihintay ako. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Naghihintay ng huling patak na magpapaapaw sa baso para formal na akong lumabas hindi bilang isang itinakwil na manugang, kundi bilang isang reyna na magpapasya sa kapalaran ng mga mismong taong yumurak sa aking pagkatao. Matiyaga akong naghintay. Naghintay ng isang dahilan, isang huling patak na magpapaapaw sa baso para formal kong wakasan ang trahedyang ito. At mga kaibigan, hindi ko na kinailangang maghintay ng matagal. Sila mismo ang nagbigay sa akin ng dahilan sa pamamagitan ng isang palabas ng pamahiin na sobrang katawa-tawa at malupit. Dumating na ang araw ng huling hatol para sa kumpanya ni Mateo. Natanggap niya ang final demand letter mula sa bangko. Dahil sa palpak na takbo ng negosyo at kawalan ng kakayahang magbayad, opisyal na idineklarang bangkarota ang kanyang kumpanya. Lahat ng natitirang ari-arian, kasama na ang mansyon na tinitirhan namin, ay sinelyuhan ng bangko para hintayin ang araw ng pagsubasta. Ang imperyong laging ipinagmamalaki ni Doña Elvira, ang dangal ni Mateo lahat ay gumuho sa isang umaga lang. Inakala ko na sa pagharap sa mapait na katotohanang ito sila ay magigising at makikita ang kanilang mga pagkakamali. Ngunit hindi. Para sa mga taong laging tingin sa sarili ay tama.
Ang pag-amin sa kabiguan ay imposible. Sa halip, naghanap sila ng ibang sisisihin, at ang taong iyon, walang iba kundi ako. Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa bahay ay mas mabigat pa sa isang burol. Si Mateo ay nakaupong tulala sa sofa. Ang mga matay walang buhay. Si Katrina naman ay umiiyak. Nagrereklamo na malapit na silang mapalayas at wala ng pera para sa shopping. At si Doña Elvira, pagkatapos ng isang nakakatakot na katahimikan, ay malakas na humampas sa mesa. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Itinuro niya ang kanyang daliri diretso sa akin habang ako ay abala sa paglilinis sa kusina. Lahat ng ito ay dahil sa malas na dala ng babaeng yan. Sinabi ko na, mula nang tumapak siya sa bahay na to, wala nang araw na naging payapa. Minamalas niya ang anak ko hanggang sa malugi at sinira niya ang pamilyang ito. Sina Mateo at Katrina, sa halip na tutulan ang walang basehang paninisi ay bulag na sumang-ayon. Tama si Mama, bulong ni Mateo. Bago ko siya pakasalan. Maayos ang lahat. Oo nga, dagdag ni Katrina. Mula nang dumating siya, puro kamalasan na lang ang nangyayari sa atin. Nakatayo ako roon, hawak pa rin ang basahan, at ang puso ko'y manhid na. Hindi na ako nasasaktan. Natatawa na lang ako. Natatawa sa kanilang kaduwagan at kamangmangan. Mas gugustuhin pa nilang maniwala sa mga walang kwentang pamahiin kaysa harapin ng katotohanan tungkol sa kanilang sariling kakulangan. Ngunit hindi pa roon natapos ang palabas. Ipinahayag ni Doña Elvira na bago sila umalis sa bahay na ito, kailangan niyang magsagawa ng isang ritual para alisin ang malas. Isang ritual para paalisin ang masamang espiritu na nadala ko raw at nag-imbita siya ng isang albularyo sa bahay. Ang albularyong iyon na may itsurang gusgusin at laging may binubulong na hindi maintindihang mga orasyon ay nag-set up ng isang altar sa gitna ng sala. May mga papel na ginto, kandila, insenso, nilagang manok at suman. Ngunit ang pinakakasuklam-suklam ay ang mga gamit na gagamitin niya para raw linisin ako. Sa harap ng buong pamilya at ilang usyoserong kapitbahay na sinadyang imbitahan ni Doña Elvira, ipinahayag ng albularyo na ako ay sinasapian at kailangang linisin. At ang paglilinis na iyon ay isang pampublikong kahihiyan. Pinilit niya akong lumuhod sa gitna ng bahay. Gumamit siya ng isang sanga ng halaman na isinawsaw sa isang mangkok ng tubig na may abo at sunod-sunod akong hinagupit habang sumisigaw. Mga demonyo! Umalis! Kamalasan umalis. Ang maruming tubig na may abo ay umaagos sa aking mukha at buhok. Si Doña Elvira at Katrina ay nakatayo sa tabi. Magkadaop ang mga palad na may itsurang napakasolemne na para bang sila ay nasa isang sagradong seremonya at ang aking asawa, nakatayo siya sa isang sulok na katalikod. Hindi magawang tumingin. Nakaluhod ako roon, nagtitiis at bawat hagupit ay hindi kasing sakit ng kahihiyang unti-unting sumisira sa aking pagkatao. Ang mga kapitbahay na nasa labas ay nagbubulungan. Itinuturo ako. Ang kanilang mga mata ay may halong awa at pag-uusisa. Pakiramdam ko ay isa akong hayop na ginagawang katatawanan sa isang sirko. Pagkatapos ng paghagupit, sinabi pa ng albularyo na para tuluyang maalis ang kamalasan, kailangan kong magsagawa ng isang ritual ng pagsisisi. Iyon ay ang pag-aayuno sa loob ng 3 araw. Tubig lang ang iinumin at sa loob ng 3 araw na iyon, kailangan kong linisin ang buong bahay mula itaas hanggang baba para raw maalis ang dumi. Tuwang-tuwang tumango si Doña Elvira. Dapat siyang parusahan ng husto para matuto. Mula ngayon, bawal kang humawak ng kahit isang butil ng kanin sa bahay na to. Narinig mo? Ang huling patak ay tuluyan ng umapaw sa baso. Hindi lang nila ako ininsulto. Niyurakan din nila ang aking dignidad. Kinuha ang aking karapatang kumain, ang karapatang mabuhay. Ang kanilang pamahiin ay ginawa silang mga demonyo. Wala nang natirang kahit katiting na pagkatao. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Dahan-dahan akong tumayo. Ipinagpag ang dumi sa aking damit. Tiningnan ko ng diretso sa mata si Doña Elvira, ang aking asawa at ang mga kapitbahay na nanonood. At pagkatapos ay tumango ako, isang mabagal ngunit mabigat na tango. Opo, naiintindihan ko po. Ang aking katahimikan ay bahagyang nagpagulat sa kanila. Marahil ay inaasahan nila ang isang eksena ng pag-iyak at pagwawala. Nang gabing iyon,
Habang tulog na ang lahat, gumawa ako ng isang tawag sa aking abogado at sa aking high-end asset management unit sa ibang bansa. Sinabi ko sa kanila, oras na, para ibaba ang telon. Inutusan ko silang simulan agad ang isang transaksyon. Isang transaksyon na magbabago sa lahat. Oo, sabi ko sa telepono. Ang boses ko'y malamig at desidido. Bilhin nyo. Bilhin nyo ang mansyon na ibinebenta sa tabi mismo ng bahay na ito. Bilhin nyo sa kahit anong presyo. Pinagbawalan nila akong kumain. Gusto nila akong mapalayas. Sige lang, hindi lang ako magkakaroon ng isang bahay. Magkakaroon ako ng isang palasyo. Magiging kapitbahay nila ako. Isang kapitbahay na habang buhay, hinding-hindi nila magagawang tignan ng diretsyo. Ang kanilang palabas ng kahihiyan ay hindi sinasadyang naging panimula para sa isang paghihiganti na hindi na masasarap pa. Nang gabing iyon sa madilim at malamig na silid, isang tawag sa telepono sa kalagitnaan ng gabi. Ang opisyal na nagsimula sa isang plano. Isang palabas na babaliktad sa sitwasyon sa isang paraang hindi ka pananiwala. Pagkatapos ng katawa-tawang ritual, tahimik akong bumalik sa aking silid. Ikinandado ko ang pinto, hindi para umiyak kundi para pumasok sa ibang mundo, ang tunay kong mundo. Naupo ako sa harap ng laptop. Ang mga numero at mga chart ay walang tigil sa pagsasayaw habang ang pamilya ng aking asawa ay abala sa pamahiin at paninisi. Sa kabilang panig ng mundo, ang Wall Street ay papasok na sa mga huling oras ng kalakalan at isang pamumuhunan na tahimik kong sinubaybayan sa loob ng 6 na buwan ay malapit ng magwakas. Ito ay isang malaking taya. Inilaan ko ang isang malaking bahagi ng aking yaman para mamuhunan sa shares ng isang bagong kumpanya ng biotechnology. Ang kumpanyang ito ay nagsasaliksik ng isang revolusyonaryong gamot para sa cancer at malapit nang ilabas ang resulta ng kanilang huling clinical trial. Batay sa malalim na pagsusuri at kaunting kutob na minana ko sa aking ama, naniwala akong magtatagumpay sila. Ngunit ang merkado ay laging pabago-bago. Maraming malalaking pating ang sadyang nagpakalat ng mga maling balita para pabagsakin ang presyo ng shares ng kumpanya at mabili ito sa murang halaga. Sa loob ng maraming linggo, kinailangan kong mag-isip ng mabuti. Panatilihin ang aking nerbiyos para hindi ibenta ang aking mga share sa gitna ng kaguluhan. At sa mismong gabing iyon kung kailan ako labis na ininsulto, inilabas na ang balita. Ang resulta ng clinical trial ay isang malaking tagumpay. Higit pa sa inaasahan ng lahat, agad-agad ang presyo ng shares ng kumpanya ay sumirit na parang isang rocket. Hindi lang ito tumaas ng ilang porsyento, kundi tumaas ito ng 20 beses sa isang gabi lang. Naupo ako roon. Pinapanood ang mga numero sa aking account na sumasayaw. Ang balanse ng aking yaman mula sa isang napakalaking halaga ay opisyal nang lumampas sa isang hindi kapanipaniwalang marka 5 bilyon. 5 bilyon. Isang numerong marahil kahit ang pamilya ng aking asawa sa kanilang pinakamatagumpay na panahon ay hindi kailanman pinangarap. Tiningnan ko ang numerong iyon, ngunit ang aking puso ay walang naramdamang saya o galak. Isang pait lamang ang aking naramdaman. Ang tadhana pala ay marunong ding mang-asar. Sa araw na ako'y tinrato ng mas masahol pa sa hayop, pinagkaitan ng pagkain, doon pa niya ako binigyan ng isang napakalaking yaman. Marahil, ito na ang itinakda ng kapalaran. Isang senyales na oras na para gamitin ko ang kapangyarihang ito para bawiin ang lahat ng nawala sa akin. Hindi na ako nag-atubili pa. Binuksan ko ang isang secure na calling app at kumonekta sa isang numero sa Switzerland. Sa kabilang linya, isang propesyonal at magalang na boses ng babae ang sumagot. Lehman Premier Asset Management. How may I help you, Miss Anya? Anya iyon ang alias na ginamit ko sa international trading sa loob ng 5 taon. Isang pangalang walang sino man sa Pilipinas ang nakakaalam. Hello, Claire. Sagot ko. Kalmado at desidido ang boses. Kailangan kong gumawa ka ng ilang transaksyon agad-agad. Yes, Miss Anya, I'm listening. Una, i-liquidate mo ang kalahati ng ating biotech shares. Ilipat ang lahat ng kita sa secure account sa Singapore. Ang natitirang kalahati, panatilihin natin. Naniniwala akong tataas pa iyan. Noted, ma'am. Pangalawa at ito ang pinakamahalaga, patuloy ko. Gusto kong bumili ng isang ari-arian sa Pilipinas. Isang mansyon. Address. Binigkas ko ng malinaw ang address ng abandonadong mansyon sa tabi mismo ng bahay ng aking asawa.
Ang bahay na iyan ay isinusubasta ng bangko. Gusto kong bilhin mo ito agad sa pamamagitan ng isang front company sa Pilipinas. Bilhin mo sa kahit anong presyo. Hindi na kailangang tumawad. Gusto kong matapos ang lahat ng papeles sa loob ng 3 araw. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Marahil ay nagulat si Claire sa isang kahilingang tila emosyonal mula sa isang kliyente na laging kumikilos batay sa lohika. Miss Anya, I've noted that, but is there a need to rush? We can conduct a valuation and negotiate for a better price. Hindi na kailangan. Putol ko. Ang presyo ay hindi problema. Ang bilis. Ang mahalaga. Gusto kong lumikha ng isang sorpresa. Gawin mo lang ang iniuutos ko. Yes, ma'am. I will have my team proceed immediately. Anything else? Meron pa, sabi ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Makipag-ugnayan ka sa pinakamarangyang 5-star hotel restaurant sa syudad. Mag-order ka ng isang espesyal na set ng hapunan. I-deliver sa aking bahay tuwing gabi. Simula bukas. Sa loob ng 1 linggo, i-deliver sa eksaktong address ng bahay ng asawa ko at ilagay ang pangalan ng tatanggap ay Isabel. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtanong pa si Claire. Sumagot na lang siya ng propesyonal. All your requests have been noted and will be executed precisely. Natapos ang tawag. Isinara ko ang laptop. Lahat ng utos ay naibigay na. Isang malaking makinariyang pinansyal sa kabilang panig ng mundo ay nagsimula ng gumalaw para sa iisang layunin ang aking paghihiganti. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tiningnan ang madilim na hardin. Hindi na ako si Isabel. Ang sunod-sunurang manugang. Ngayong gabi, ako si Anya, isang misteryosong investor, isang babaeng may sapat na kapangyarihan para kontrolin ang buong laro, ang pamilya ng aking asawa. Sila mismo ang nagsulat ng kanilang palabas. At ngayon, ako naman ang magsusulat ng katapusan nito. Isang katapusan kung saan ang mga dating nagsaya habang ako'y nagugutom ay matutulala, magugulat, at sa huli, malulunod sa inggit at kahihiyan habang nasasaksihan ang aking hindi kapanipaniwalang pagbangon. Ang kasiyahan ay ngayon palang magsisimula. Ngayon, isa na lang ang kailangan kong gawin. Patuloy na gampanan ang papel ng isang matiising manugang at tahimik na panoorin ang mga unang alon ng bagyong aking nilikha na nagsisimulang humampas sa dalampasigan. Kinabukasan, maaga pa rin akong gumising. Ipinaghanda ko pa rin ng almusal ang pamilya ng aking asawa. Habang sila ay kumakain at nag-uusap, ako naman ay tahimik na naglilinis ng bahay. Tiningnan ako ni Doña Elvira na may mapanuyang ngiti. Ayan, dapat ganyan. Dapat alam mo ang lugar mo. Magtiis ka sa pagsisisi para umasenso ang bahay na to. Si Katrina naman ay sadyang kumain ng napakasarap sa harap ko habang walang tigil sa pagsasabing ang sarap ng pagkain na para bang nanunukso. At ang aking asawa, si Mateo, iniiwasan niya ang aking tingin. Nagmamadaling kumain at umalis papuntang trabaho. Inakala nilang kontrolado na nila ako. Inakala nilang epektibo ang kanilang parusa. Hindi nila alam na habang sila ay nagsasaya sa kanilang maliit na tagumpay, sa labas ay isang malaking pangyayari ang magaganap. Isang pangyayari na babago sa buong itsura ng aming lugar at magiging simula rin ang kanilang pagbagsak. At ang pangyayaring iyon ay dumating mismo tanghali ng araw na iyon. Ang malaking puting mansyon sa tabi mismo ng bahay ng aking asawa ay biglang may mga taong dumating. Ang mansyon na iyon ay matagal nang abandonado, matapos malugi ang dating may-ari at tumakas sa ibang bansa. Ito ay mas malaki at mas marangya kaysa sa bahay ng aking asawa. May malawak na hardin at sariling swimming pool. Ngunit dahil matagal nang napabayaan, mukha itong malungkot at puno ng matataas na damo. Bigla, isang mamahaling sasakyan mula sa isang malaking real estate company ang huminto sa harap ng gate. Ilang lalaking nakasuot ng eleganteng suit ang bumaba. Nagsimula silang magsukat, mag-inspeksyon, at pagkatapos ay naglagay ng isang malaking karatula sa harap ng gate. Nakasulat dito sa malalaking pulang letra, Mansion for Rush Sale, Foreclosed Property, Special Price. Ang pangyayaring ito ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa buong subdivision. Ngunit ang pinakanagulumihanan ay ang aking biyenan. Si Doña Elvira na may kaalaman sa real estate ay alam na ito ay isang magandang pagkakataon, ngunit nang hinayang lamang siya sa kanilang kasalukuyang sitwasyong pinansyal. Kahit ang pagbili ng isang ordinaryong bahay ay mahirap na.
Paano pa kaya ang isang mansyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyon? Sa mga sumunod na araw, ang tanging paksa sa kanilang hapagkainan ay ang tungkol sa mansyon sa tabi. Sino kayang big time ang magiging bago nating kapitbahay? Pangarap na sabi ni Katrina. Sana makilala natin sila. Baka matulungan pa nila si Kuya Mateo na makahanap ng magandang trabaho. Si Doña Elvira naman ay mas kalkulado. Bilang magkapitbahay, dapat tayong magtulungan. Baka dahil sa kanila, mawala na rin ang malas sa pamilya natin. Baka umasenso ulit ang negosyo ni Mateo, sabi niya. Ang kanyang mga matay nagniningning sa pag-asa at pagkalkula. Nangangarap sila ng isang mayaman at makapangyarihang kapitbahay na magiging kanilang tagapagligtas ang salbabida na hihila sa kanila mula sa kanilang kinasasadlakang putik. Sabik silang naghihintay kung sino ang magiging bagong may-ari ng mansyon. At pagkatapos lamang ng 3 araw, ang karatulang rush sale ay tinanggal na at napalitan ng isa pa, SOLD. Ang bilis ng transaksyon ay ikinagulat ng buong subdivision. Muling nagkaroon ng usap-usapan. Siguradong isang napakalaking tycoon na may napakatibay na pinansyal na kakayahan ang nakabili nito para makapagbayad ng ganoon kabilis. Ang pamilya ng aking asawa ay lalo pang nasabik. Espesyal na pinayuhan ni Doña Elvira ang kanyang mga anak. Kapag lumipat na ang bagong kapitbahay, dapat maging magalang at palakaibigan kayo. Kailangan nating humanap ng paraan para makipaglapit sa kanila. Narinig nyo? Ang mansyon sa tabi ay mayroon ng misteryosong may-ari at ang mga mararangyang hapunan ay araw-araw nang ipinapadala sa akin, ngunit kinukuha ng aking sakim na pamilya. Nagsasaya pa rin sila sa kanilang kamangmangan. Hindi alam na ang malaking palabas na ako ang direktor ay malapit ng umabot sa kasukdulan. Isang pagpapakita ng kapangyarihan na hindi na mas kahanga-hanga pa. Sa loob ng 1 linggo, ang aking lihim na tagahanga ay patuloy na nagpadala ng pagkain tuwing gabi at walang mintis. Itinuring ito ng mag-iina na iyon bilang biyaya mula sa langit, regalo mula sa isang admirer, at walang pakundangang inubos ang aking bahagi habang kumakain. Walang tigil sila sa pagpuri sa sarap ng pagkain at pag-uusap tungkol sa kanilang mayamang kapitbahay. Walang sino man sa kanila ang nag-abala sa manugang na kumakain ng tuyong tinapay sa kusina. Ang kanilang kawalang hiyaan ay lumampas na sa lahat ng hangganan ng pagiging tao. Ngunit nanatili akong tahimik, matiyaga. Alam kong habang lalo kong pinapalobo ang bola, mas malakas ang pagsabog nito at dumating na ang araw na hinihintay ng buong subdivision, isang Lunes ng umaga habang abala ako sa paglilinis ng bahay. Biglang narinig mula sa labas ang ugong ng mga makina ng sasakyan na napakalakas. Iba sa karaniwang ingay. Ang tunog ay marangya, malakas at papalapit ng papalapit at biglang nagkagulo ang buong lugar. May mga nagsisigawan. May mga humahanga. Grabe, anong sasakyan yan? Ang ganda. Rolls-Royce. At may bak pa. Puro supercar. Sina Doña Elvira at Katrina, na likas na usisero at mahilig sa karangyaan, ay agad na tumakbo sa balkonahe ng ikalawang palapag para makiusyoso. Nagkunwari rin akong interesado at sumunod sa kanila. At ang tanawin sa aming harapan, kahit ako na alam na ang script ay bahagyang natigilan. Isang convoy, isang fleet ng mga supercar, ang sunod-sunod na pumapasok sa aming maliit na kalye. Nangunguna ang isang makintab na itim na Rolls-Royce Phantom. Sinusundan ng isang Maybach S680, isang Bentley Bentayga, at ilang Mercedes G63. Dahan-dahang huminto ang mga sasakyang ito hindi sa ibang lugar, kundi sa harap mismo ng milyon-milyong pisong abandonadong mansyon sa tabi ng aming bahay. Ang buong subdivision ay tila napigil ang hininga. Lumabas ang mga tao sa kalsada, nagtuturuan at nagbubulungan mula sa malayo. Alam ng lahat, ang tunay na may-ari ng mansyon ay sa wakas ay nagpakita na. Bumukas ang pinto ng Rolls-Royce ngunit ang bumaba ay hindi isang matabang negosyante o isang binatang playboy. Ang unang lumabas ay isang kanluraning lalaki na may blonde na buhok, nakasuot ng mamahaling suit at may napakakisig na tindig. Kasunod niya ang isang grupo ng halos 10 tao, mga lalaki at babae. May dalang mga leather briefcase at mga rolyo ng malalaking blueprint. Sina Doña Elvira at Katrina na nakatayo sa balkonahe ay napanganga. Diyos ko, dayuhan! Ang kapitbahay natin ay Phil-Am o Banyaga, bulalas ni Doña Elvira.
Ang boses ay puno ng tuwa at paghanga. Kita mo na ma, sabi ko sa'yo, darating na ang swerte natin. Kailangan nating makipagkaibigan sa kanila agad, hirit din ni Katrina. Ang mga matay nagniningning sa pangarap. Nagsimula na silang mag-imagine ng isang bagong buhay. Isang kinabukasang makikinabang sa kanilang sobrang yamang kapitbahay. Ngunit hindi pa roon natapos ang palabas mula sa mga G63 sa likuran. Isang grupo ng mga bodyguard na nakaunipormeng itim. Matitipuno ang katawan at may suot na earpiece. Ang sabay-sabay na bumaba, mabilis silang kumalat at sinigurado ang paligid ng mansyon. Propesyonal na parang sa isang action movie. Isa sa kanila ang lumapit at binuksan ang kinakalawang na gate. Ang kanluraning lalaki na tila siyang pinuno ay nagbigay ng senyas sa kanyang grupo. Agad silang nagsimula sa trabaho. Isang grupo ang naglatag ng malalaking blueprint at nagsimulang mag-usap at magturuan. Isa pang grupo ang gumamit ng modernong kagamitan para sukatin at suriin ang bawat sulok ng bahay at hardin. Lahat ng kanilang kilos ay mabilis, planado, at propesyonal. Nakatayo ako roon. Tahimik na pinapanood ang palabas na ako mismo ang nagdirect. Ang kanluraning lalaki ay si Monsieur Pierre, isang sikat na French architect na kinuha ng aking asset management firm. Ang kasama niyang grupo ay mga pinakamagagaling na interior designer at construction engineer, at ang mga bodyguard ay mula sa isang profesional na security agency. Lahat sila ay nagtatrabaho para sa iisang tao, ang misteryosong may-ari ng mansyon. Si Miss Anya ako. Inutusan ko silang gumawa ng isang grandiosong pagpapakilala para pukawin ang pag-uusisa at kasakiman ng pamilya ng aking asawa hanggang sa sukdulan. Tingnan mo, Mateo, lumabas ka. Nagmamadaling pumasok si Doña Elvira para tawagin ang anak. Ang bagong kapitbahay natin. Dayuhan. Sobrang yaman. Puro supercar ang dala. May mga bodyguard pa. Nagmamadali ring lumabas si Mateo sa balkonahe. Nang makita niya ang tanawin, natigilan din siya. Ang kanyang mukhang malungkot dahil sa pagkalugi ay biglang nagkaroon ng kislap ng pag-asa. Tama si Mama. Ito na marahil ang pagkakataon natin kung makikipagkilala at makikipagpartner ako sa kanila. Buong araw, tila nakalimutan ng pamilya ng aking asawa ang kanilang mga problema. Hindi sila mapakali. Pabalik-balik sa balkonahe para manood at mag-usap. Hula sila ng hula tungkol sa pagkatao ng misteryosong kapitbahay. Gumawa pa sila ng detalyadong plano kung paano lalapit at kung paano makukuha ang loob ng big time na ito. Nagtalo pa sila kung sino ang unang lalapit at kung anong regalo ang ibibigay. Habang pinapanood ko ang kanilang pagiging mukhang pera, natatawa na lang ako. Umaasa sila sa isang tagapagligtas na mahuhulog mula sa langit para sagipin sila sa kanilang bagsak na buhay. Hindi alam na ang tagapagligtas na iyon ay ang mismong manugang na araw-araw nilang inaapi at ginugutom. Yumuyuko sila sa paghanga sa isang hindi kilalang kapangyarihan. Hindi alam na ang kapangyarihang iyon ay nasa loob mismo ng kanilang bahay. Tahimik na nagmamasid at pinagtatawanan ang kanilang kamangmangan. Ang pagpapakitang gilas na ito ay panimula pa lamang. Ang tunay na handaan ay darating pa. Hahayaan ko silang mangarap. Hahayaan ko silang umasa para kapag ako na mismo ang lumabas at wasakin ang lahat, ang kanilang pagbagsak ay mas magiging kaawa-awa. Sila ay tuluyang nadala sa palabas na aking itinayo, sabik na naghihintay ng pagkakataong makalapit sa makapangyarihang negosyante at mga kaibigan. Hindi ko na sila pinaghintay ng matagal, oras na para ihagis ang huling pain. Isang imbitasyon na magdadala sa kanila, diretso sa huling paghuhusga. Sa loob ng isang linggo, ang mansyon sa tabi ay naging isang malaking construction site, ngunit hindi ito maingay at maalikabok. Lahat ay isinagawa ng propesyonal at tahimik. Maraming magagaling na manggagawa ang nagtatrabaho araw at gabi. Sunod-sunod ang pagdating ng mga malalaking truck na may dalang pinakamataas na kalidad ng mga materyales. Buong bloke ng marmol mula sa Italia. Mga bihirang kahoy mula sa South Africa. Ang dating luma at abandonadong mansyon ay unti-unting nagbabago. Nagkakaroon ng bagong bihis na mas marangya at napakaganda. Ang pamilya ng aking asawa ay araw-araw na nakabantay. Bawat mamahaling gamit na idinedeliver, bawat pagbabago sa mansyon ay lalong nagpapalaki sa kanilang kasakiman at paghanga. Walang tigil sa paghanga si Doña Elvira,
Iba talaga ang level ng mayayaman. Tingnan mo pa lang yung chandelier. Katumbas na ng buong yaman natin. Si Katrina naman ay nangangarap. Sana makapag-asawa ako ng kasing yaman niyan. Ang sarap siguro ng buhay. At si Mateo, siya ay naiinggit at naiinip. Gusto na niyang makahanap ng pagkakataon para makipagkilala sa makapangyarihang kapitbahay sa pag-asang maibabangon ang kanyang nawasak na karera. Sinubukan nila. Ilang beses na nagluto si Doña Elvira ng merienda at inutusan si Katrina na dalhin ito sa tabi sa dahilan na pagbati sa bagong kapitbahay. Ngunit sa bawat pagkakataon, hinaharang siya ng mga profesional na bodyguard sa gate, magalang nilang tinatanggap ang regalo. Sinasabing ipapaabot ang pasasalamat sa kanilang ma'am at magalang siyang pinapauwi. Walang sino man sa kanila ang nakapasok sa gate na lalong nagpadagdag sa misteryo at kapangyarihan ng bagong may-ari habang sila ay abala sa kanilang pangarap. Ang buhay ko sa loob ng bahay ay hindi nagbago. Ako pa rin ang manugang na hindi nakikita. Pinapahirapan ng gutom at walang tigil na trabaho. Ang mga mararangyang hapunan ay patuloy na dumarating at syempre patuloy din nilang kinukuha. Ngunit ngayon, hindi na ako nakakaramdam ng kahihiyan. Natatawa na lang ako. Natatawa sa kanilang kakitiran ng isip, mga gamugamong lumalapit sa ilaw na hindi alam na iyon ay isang apoy na malapit nang tumupok sa kanila. At pagkatapos ng eksaktong isang linggo, nang halos tapos na ang mansyon, inihagis na ang huling pain. Isang hapon, isang marangyang Mercedes Maybach ang huminto sa harap ng bahay ng aking asawa. Isang lalaking nakaunipormeng itim na suit. May puting guwantes ang bumaba. Lumapit siya at nag-doorbell. Si Katrina, na nagse-cellphone sa sala, ang nagmamadaling lumabas. Hindi nagsalita ng marami ang lalaki. Yumuko lang siya at magalang na iniabot kay Katrina ang isang imbitasyon na nasa loob ng isang asul na velvet box. Miss, ito po ay imbitasyon mula sa aming ma'am. Malugod po niyang inaanyayahan ang inyong pamilya na dumalo sa kanyang housewarming party sa Sabado ng gabi. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo. Pagkasabi noon, yumuko siyang muli, bumalik sa sasakyan at umalis. Iniwan si Katrina ng tulala, hawak ang imbitasyon. Nang dalhin ni Katrina ang kahon sa loob, nagkumpulan ang buong pamilya na parang nakahanap ng kayamanan. Nanginginig na binuklat ni Doña Elvira ang kahon. Sa loob ay isang imbitasyon na gawa sa mataas na kalidad na papel. May gilid na totoong ginto, at ang mga salita sa loob ay isinulat kamay gamit ang gintong tinta. Ang nilalaman ay simple. Malugod na inaanyayahan ang inyong pamilya na dumalo sa housewarming party sa Villa Aña. Ang inyong pagdalo ay isang malaking karangalan. Sa ilalim ay isang eleganteng pirma ngunit hindi nakasulat ang buong pangalan. Halos mabaliw sa tuwa ang pamilya ng aking asawa. Diyos ko, inimbitahan nila tayo. Inimbitahan nila ang buong pamilya. Sigaw ni Doña Elvira. Nanginginig ang kamay na hawak ang imbitasyon. Ito na! Mateo, Katrina, narinig niyo ba? Ang pagbabago ng buhay natin ay nakasalalay sa party na to. Tuwang-tuwa sila. Pinagpasahan nila ang imbitasyon. Binasa ng paulit-ulit. Humahanga sa karangyaan nito. Agad-agad nagsimula silang maghanda para sa party. Itinuring nila itong pinakamahalagang kaganapan sa kanilang buhay. Sa loob ng maraming taon, inilabas ni Doña Elvira ang kanyang pinakamamahaling bestida. Si Katrina naman ay nagpumilit na bigyan siya ng pera para bumili ng bagong evening gown. At si Mateo, nagpagupit siya at bumili ng bagong suit. Sinusubukang ibalik ang kanyang itsura bilang isang CEO. Nag-usap sila kung ano ang sasabihin at gagawin sa party para magkaroon ng magandang impresyon. Pinayuhan ni Doña Elvira si Mateo. Dapat maging maginoo ka, magmukhang matalino. Subukang kausapin ang may-ari ng bahay, baka makahanap ka ng business opportunity. Binalingan naman niya ang anak na babae. At ikaw, Katrina, dapat mag-ayos ka ng maganda. Baka may makita kang mayamang binata sa party. Dapat samantalahin mo ang pagkakataon ha. Sa gitna ng kanilang kasiyahan at pangarap, tila nakalimutan na nila ang aking pag-iral. Tahimik ko pa ring ginagawa ang aking trabaho. Nagluluto ng pagkaing walang kumakain. Naglilinis ng bahay na walang pumapansin. Walang sino man sa kanila ang nagtanong kung sasama ba ako sa party. Sa kanilang paningin, wala akong karapatang dumalo sa ganoong karangyang okasyon. Inilaan nila ang lahat ng kanilang lakas.
Naghanda ng husto para sa gabing iyon. Isang gabi na pinaniniwalaan nilang magiging simula ng pagbabago ng kanilang buhay. Sabado ng gabi, maaga pa lang ay napakaingay na sa bahay ng aking asawa. Inukopa pa ni na Doña Elvira at Katrina ang banyo ng ilang oras. Ang tunog ng hairdryer at amoy ng pabango ay nagkalat sa buong bahay. Inilabas nila ang kanilang pinakamagaganda at pinakamamahaling damit. Si Doña Elvira ay nakasuot ng isang pulang bestida na may kwintas na perlas, mukhang marangya ngunit halatang trying hard. Si Katrina naman ay nakasuot ng isang kumikinang na tube dress at ang kanyang makeup ay napakakapal na parang pupunta sa isang awards night. At si Mateo, suot niya ang kanyang bagong suit. Ang buhok ay makintab sa gel. Sinusubukang ibalik ang dating itsura ng isang matagumpay na CEO. Nakatayo sila sa harap ng salamin, nag-aayos habang walang tigil sa pag-uusap at pag-asa. Ang ganda ng suot mo, ma. Mukha kang Donya. Mateo, dapat maging confident ka. Once in a lifetime opportunity to. Masaya sila na parang aakyat sa enatablado ng tagumpay. Sa buong panahong iyon, ako ay isang anino lamang. Walang sino man sa kanila ang tumingin o nagtanong sa akin bago sila umalis. Hindi nakalimutan ni Doña Elvira na bigyan ako ng isang mapanuyang tingin at habilin. Maglinis ka ng bahay ha. Huwag kang magnanakaw ng pagkain. Yumuko lang ako at sumagot ng opo. Nasiyahan sila at umalis na. Tatlong tao na may dalang tatlong pangarap. Kumpiyansang naglakad patungo sa maningning na mansyon sa tabi. Hindi nila alam na papasok sila sa isang entabladong inihanda na. Isang entablado kung saan sila ang magiging mga payaso. Pagbukas pa lang ng gate ng Villa Anya, agad silang namangha. Isang pulang karpet ang nakalatag mula sa gate hanggang sa entrada. Sa magkabilang gilid ng daan, may mga nagliliwanag na sulo, nagbibigay liwanag sa hardin na napakaganda ng pagkaayos. Pinalamutian ng libu-libong puting orkidyas. Ang liwanag mula sa mga higanting chandelier sa loob ng mansyon ay kumikinang, ginagawang parang isang palasyo sa fairy tale ang buong lugar. Isang string quartet ang tumutugtog ng mga klasikong musika. Ang mga waiter na nakaunipormeng puti ay nag-aalok ng champagne at mga kanape. At higit sa lahat, ang mga bisita, hindi pa sila kailanman nakakita ng ganito karaming mayayaman at makapangyarihang tao sa iisang lugar. Nandoon si Mr. Tan, ang presidente ng isa sa pinakamalaking real estate corporation sa bansa. Nandoon si Miss Reyes, ang editor-in-chief ng isang sikat na fashion magazine. Sa malayo, nandoon pa ang mga sikat na artista na sa TV lang nila nakikita. Lahat sila mga bigatin sa alta sosyedad ay naroroon, masayang nag-uusap. Ang pamilya ng aking asawa, mula sa pagiging masaya, ay biglang naging kaba at nahihiya ang kanilang karangyaan. Kapag inilagay sa gitna ng ganitong lugar at mga bisita, ay biglang naging katawa-tawa at probinsyano. Ang bestida ni Katrina ay naging mukhang pangdisyerto. Nakatayo silang tatlo sa isang sulok, hindi makapagsalita. Hawak lang ang kanilang mga baso ng alak. Nagsimula silang matakot. Ang may-ari ng mansion na ito ay siguradong hindi lang isang ordinaryong mayaman. Gaano kaya kalaki ang kanyang kapangyarihan para makapag-organisa ng isang party na dinaluhan ng buong elite ng syudad? Ang kanilang pangarap na makipagkaibigan ay biglang naging imposible. Nagsimula silang maglakad-lakad sa mansyon para itago ang kanilang pagkailang. Bawat detalye sa bahay mula sa Italian leather sofa, sa painting ng isang sikat na pintor hanggang sa mga kubyertos, ay puro luho at nagpapakita ng napakataas na antas ng panlasa. Pumunta sila sa swimming pool sa likod. Ang ilaw sa ilalim ng tubig ay nagbibigay ng isang mahiwagang asul na kulay. Sa tabi ng pool ay isang outdoor bar kung saan mga profesional na bartender ang nagpapakitang gilas. Sina Doña Elvira, Mateo at Katrina ay nakatayo roon. Nanlalaki ang mga mata, hindi makapagsalita. Pakiramdam nila ay napadpad sila sa isang Hollywood movie. Ang buhay na kanilang nasasaksihan ay malayong malayo sa kanilang kayang isipin. Habang sila ay abala sa pagkamangha, ilang bisita, mga dating business partner ni Mateo, ang nakakilala sa kanya. Uy Mateo, long time no see. Kamusta na ang negosyo? Construction pa rin ba? Ah, oo. Okay lang bro. Pautal-utal na sagot ni Mateo. Namumula ang mukha sa hiya. Hindi niya masabi na bangkarota na ang kanyang kumpanya. Isang tao pa ang nagtanong,
Dito, kilala mo ba ang may-ari? Sabi nila. Sobrang misteryoso at powerful daw ng may-ari nito. Hindi basta-basta nag-iimbita, lalo pang nailang si Mateo. Ngumiti na lang, kapitbahay lang kami. Sinuwerte lang na maimbitahan. Nang marinig iyon, tumangulang ang mga kausap niya at mabilis na umalis. Ang pagkakaiba ng antas ay napakalinaw na. Ang dating paghanga ng pamilya ng aking asawa ay napalitan na ng hiya at pagka-insecure. Pakiramdam nila, napakaliit nila, napakakaawa-awa. Sila ay mga bisitang sinuwerte lang, mga mahihirap na kapitbahay na sumusubok pumasok sa isang mundong hindi para sa kanila. Lalo silang nasabik na makita ang may-ari ng party para maibsan ang kanilang pag-uusisa at para kumapit sa kahit kaunting pag-asa. Hindi nila alam na ang may-ari na iyon ay nakatayo sa balkonahe ng ikalawang palapag. Tahimik na pinapanood ang kanilang pagkamangha, paghanga, at pati na rin ang kanilang pagiging kaawa-awa. Ang palabas ay naitayo ng perpekto. Hinihintay na lang ang paglabas ng bida para bigyan sila ng huling nakamamatay na suntok. Mula sa pag-asa, sila ay nalaglag sa pakiramdam ng pagiging maliit at hindi kabilang. Naghihintay sila sa paglabas ng may-ari ng party, isang taong hinahangaan at kinatatakutan nila. Hindi alam na ang pinakamalaking palabas ng kanilang buhay ay malapit ng matapos. Pagkatapos ng halos isang oras na pakikipag-usap ng mga bisita, biglang tumigil ang musika. Ang mga ilaw sa hardin at sa loob ng bahay ay dumilim. At ang lahat ng atensyon ay napunta sa malaking hagdanan na gawa sa puting marmol. Lahat ng pag-uusap ay tumigil. Alam ng lahat na ang pinakamahalagang sandali ng gabi ay magaganap na. Isang lalaking nakasuot ng eleganteng tuksedo, isang sikat na TV host, ang umakyat sa maliit na entablado sa paanan ng hagdan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kagalang-galang na panauhin, sabi niya. Ang kaniyang malalim na boses ay umalingaw-ngaw. Sa ngalan po ng may-ari ng tahanang ito, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ang pamilya ng aking asawa na nakatayo sa isang sulok ay napigil din ng hininga. Sino kaya siya? Bulong ni Doña Elvira. Sino kaya ang nagmamay-ari ng lahat ng ito? Gaya po ng alam ninyo, patuloy ng host, ang Villa Anya. Matapos ang maraming taong katahimikan, ay mayroon ng bagong may-ari. Isang tao na hindi lang nagbigay dito ng bagong buhay, kundi isa ring napaka-espesyal na pangalan sa mundo ng financial investment sa mga nakalipas na taon. Isang babaeng tahimik, matalino, at puno ng misteryo. At ngayong gabi, sa kauna-unahang pagkakataon, formal siyang magpapakilala sa ating lahat. Lalong naging tensyonado ang kapaligiran. Nagkaroon ng mga bulungan. Sino kaya? Sabi nila, isang Phil-am na businesswoman. Narinig ko bata pa raw. Ngumiti ang host. At ngayon, hindi ko na po kayo paghihintayin pa. Isang masigabong palakpakan para sa may-ari ng Villa Anya, ang presidente ng International Investment Fund AI Capital, ang kagalang-galang. Ginang Isabel! Ang pangalang Isabel ng bigkasin ay umalingaw-ngaw sa buong lugar para sa karamihan ng mga bisita. Ito ay isang bagong pangalan ngunit para sa tatlong taong nakatayo sa sulok. Ang pangalang iyon ay parang isang kulog na tumama sa kanila. Natigilan si Doña Elvira. Binalingan niya ang anak. Nanginginig. Mateo. Anong-anong pangalan ang sinabi niya? Tama ba ang narinig ko? Si Katrina naman ay namutla. Umiiling na parang hindi makapaniwala. At si Mateo, siya ay nanigas sa kinatatayuan. Nanlalaki ang mga mata nakatitig sa itaas ng hagdan na para bang naghihintay ng kanyang hatol. At pagkatapos, lumabas ako, mula sa itaas ng hagdan sa ilalim ng maningning na ilaw. Dahan-dahan akong bumaba. Ngayong gabi, hindi na ako si Isabel, ang matising manugang na nakasuot ng lumang damit. Nagbago na ako. Nakasuot ako ng isang eleganteng evening gown na kulay red wine na may libo-libong kumikinang na kristal. Ang aking buhok ay nakaayos ng napakaganda. Sa aking leeg ay isang kumikinang na kwintas na diamante. Ang aking makeup ay matapang, nagbibigay diin sa aking pulang labi at malamig. Makapangyarihang mga mata, ang aking tindig, ang aking kumpiyansa ay ganap na nagbago. Hindi na ako isang anino, isa akong reyna. Nang bumaba ako sa mga unang baitang, isang malakas na, wow, ang narinig mula sa mga bisita.
Isang malakas na palakpakan ang sumunod, ngunit hindi ko sila pinansin. Ang aking mga mata ay tumungo sa karamihan, nakatuon sa isang lugar lamang kung saan nakatayo ang pamilya ng aking asawa. At nakita ko ito. Nakita ko ang pagbagsak sa kanilang mga mukha. Si Doña Elvira, ang malupit na babae. Ngayon ay nakanganga. Nanlalaki ang mga mata sa takot. Nanginginig ang buong katawan na parang malapit ng matumba. Si Katrina. Ang bastos na hipag ay wala ng kulay ang mukha. Tinatakpan ng kanyang bibig para hindi mapasigaw. At si Mateo, ang aking asawa, nakatayo siyang parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay nagpapalit-palit mula sa putla patungo sa kulay ube. Tinitingnan niya ako hindi bilang isang asawa kundi bilang isang multo, isang bangungot na naging totoo. Dahan-dahan akong bumaba. Bawat hakbang ko ay matatag. Dumaan ako sa kanilang harapan. Ilang metro lang ang layo ngunit parang isang buong mundo ang pagitan. Rinig ko ang kanilang hirap na paghinga. Hindi ko sila tiningnan. Dumiretso ako sa entablado. Kinuha ang mikropono. Tiningnan ko ang buong silid at huminto sa sulok kung saan sila naroroon. Ngumiti ako. Isang maningning ngunit malamig na ngiti. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ako po si Isabel. Masaya akong sa wakas ay makilala kayong lahat, lalo na ang aking mga kapitbahay. Ang huli kong pangungusap ay puno ng kahulugan. Isang huling patalim na tumusok sa kanilang nagdurugong puso. Hindi na nakayanan ni Doña Elvira. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Walang malay. Ang pamilya ng aking asawa, ang mga taong dating nagsaya habang ako'y nagugutom, ngayon ay nalulunod sa pagbagsak at kahihiyan sa mismong rurok ng tagumpay ng kanilang biktima. Ang nakakagulat na pagpapakilala ay natapos sa paraang hindi na mas kasiya siya pa. Ang laro ay tapos na. Sa gitna ng kaguluhan at mga mausisang tingin ng daan-daang bisita, nanatili akong nakatayo sa entablado. Hawak ang mikropono. Alam kong mayroon pang huling bahagi ang aking palabas. Isang huling salita, isang espesyal na pasasalamat na inihanda ko para sa mga taong yumurak sa aking pagkatao. Ang pagbagsak ni Doña Elvira at ang sigaw ni Katrina ay nagdulot ng kaunting kaguluhan. Agad na lumapit ang medical team ng event. Habang inaasikaso nila si Doña Elvira, si Mateo, matapos matulala ay lumapit din sa inapuno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na para bang sinasabing huwag na akong magsalita pa. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na ako ang dating mahinang Isabel. Nagsenyas ako sa security. Gumawa sila ng daan at mabilis na inilabas sina Doña Elvira, Mateo at Katrina sa isang pribadong exit. Sa mga bisita, ipinaliwanag ng host na may isang matandang bisita na nahilo. Mabilis na bumalik sa ayos ang lahat. Hindi nila alam na ang tunay na lindol ay ngayon palang magsisimula. Nang tumahimik na muli ang lahat, nagsalita ako, paumanhin po sa naging abala. Marahil ang ilan sa ating mga bisita ay bahagyang nabigla sa karangyaan ng gabing ito. Sabi ko, may kasamang makahulugang ngiti. Mga kaibigan, sa aking pagtayo rito sa aking bagong tahanan, napakarami kong nararamdaman. Ngunit ang pinakamalaki ay pasasalamat. Gusto kong magpasalamat sa marami sa aking mga kasosyo, sa aking mga kaibigan. Ngunit marahil ang mga taong pinakagusto kong pasalamatan ay ang aking mga kapitbahay. Ang mga taong nakatira mismo sa tabi ng mansyon na ito. Nagtaka ang marami. Marahil ay hindi nyo alam. Patuloy ko. Bago ko makamit ang lahat ng ito, nakatira ako dyan sa tabi. Hindi bilang isang negosyante kundi bilang isang manugang. Isang asawa. Ang buhay ko noon ay ibang-iba. Walang mga ilaw, walang magagarang damit, tanging katahimikan at pagtitiis. Nagsimula akong magkuwento. Hindi ako nagbanggit ng pangalan. Gusto kong ikuwento sa inyo ang tungkol sa isang babae. Isang babaeng nagmahal at nagsakripisyo ng lubos. Tinalikuran niya ang kanyang karera para sa isang pamilyang inakala niyang magiging kanlungan niya. Ngunit nang dumating ang pagsubok, nang bumagsak ang negosyo ng kanyang asawa, siya ang naging tagasalo ng sisi. Nakinig ang lahat. Ang babaeng iyon ay tinrato ng malupit ng kanyang mga mahal sa buhay. Sinabi nilang siya ay malas, at pagkatapos pinarusahan nila siya. Isang napakasakit na parusa. Pinagbawalan nila siyang kumain. Narinig ang mga bulungan ng pagkabigla. Oo, mga kaibigan,
Sa panahon ngayon, mayroon pa ring babaeng ginugutom ng sarili niyang pamilya. Pinanood niya silang kumain ng masasarap na pagkain habang kumakalam ang kanyang sikmura. Ibinuhos pa nila ang pagkain sa sahig at sinabing, mas mabuti pang ipakain sa aso yan kaysa sayo. Nagkaroon ng galit sa mukha ng mga bisita. Sa mga gabing iyon ng gutom, patuloy ko. Ang boses ko'y bahagyang nanginginig hindi sa kahinaan kundi sa matinding emosyon. Ang babaeng iyon ay hindi sumuko. Ang gutom sa katawan at ang gutom sa katarungan ang gumising sa natutulog na lakas sa loob niya. Napagtanto niyang walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang kanyang sarili. Ginamit niya ang kaalamang dati niyang tinalikuran para muling buuin ang kanyang buhay. Itinaas ko ang aking ulo. Nagniningning ang aking mga mata. At alam niyo ba ang babaeng iyon sa huli ay nagtagumpay? Nagtayo siya ng sarili niyang imperyo. Pinatunayan niyang ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung paano siya tratuhin ng iba, kundi sa kung paano niya harapin ang pagsubok. At pagkatapos, bumalik siya. Binili niya ang mismong mansyon sa tabi ng lugar kung saan siya inapi. Hindi para maghiganti, kundi para paalalahanan ang kanyang sarili na huwag hahayaang sinuman ang magdikta ng iyong halaga. Natapos ang kwento. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Naintindihan na ng lahat. Tumayo sila at isang malakas. Matagal at taus-pusong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Hindi sila pumapalakpak para sa isang talumpati. Pumapalakpak sila para sa isang kwento ng inspirasyon at katatagan. Ang pamilya ng aking asawa, narinig nila ang kwento ng kanilang sariling kalupitan na isinalaysay sa harap ng daan-daang tao. Narinig nila ang palakpak na pumupuri sa kanilang biktima. Walang direktang pagsumbat, ngunit ito ang pinakamasakit at pinakakahiyang parusa. Ginawa kong isang alamat ng inspirasyon ang trahedya ng aking buhay, at sa alamat na iyon, sila ay mananatiling mga kontrabidang kasuklam-suklam at kaawa-awa. Sa gabing iyon, ginawa kong isang alamat ng inspirasyon ang trahedya ng aking buhay, kasabay ng pagbibigay ng isang kahihian na hindi na mas sasakit pa sa pamilya ng aking dating asawa. Inakala kong pagkatapos noon, sila ay mananahimik na. Ngunit muli, minaliit ko ang kanilang kawalang hiyaan. Nang matapos ang party at nang ako'y nag-iisa na, ang aking kapayapaan ay hindi nagtagal. Si Doña Elvira, na kanina lang, ay hinimatay. Ngayon ay malakas na bumalik, kasama sina Mateo at Katrina. Gumawa sila ng eksena sa labas ng aking gate. Umupo si Doña Elvira sa kalsada at sumigaw. Tulungan niyo kami! Ang masamang manugang! Ninakaw niya ang lahat sa amin. Sinamantala niya ang aming kabaitan. Ang kanilang palabas ay umakyat sa mga kapitbahay. Sinungaling siya, sigaw ni Doña Elvira. Itinuturo ang aking bahay. Pinalaki namin siya. Binigay namin ang lahat. Pero nang yumaman siya, nilinlang niya ang anak ko para malugi at inagaw ang lahat. Isa siyang ahas. Ang kanilang pagsisinungaling ay nagsimulang magkaroon ng epekto. Ilang kapitbahay ang nagsimulang magbulungan at tumingin sa akin ng may pagdududa. Pinanood ko sila sa security camera. Hindi galit kundi pandidiri ang aking naramdaman. Tinawagan ko ang aking abogado. Attorney, maaari po ba kayong pumunta rito ngayon din? Magdala na rin po kayo ng ilang kasama. Mukhang may trabaho tayo. Hinintay kong dumami pa ang kanilang manonood. Pagkatapos, nagpalit ako ng damit. Isang eleganteng puting business suit at lumabas kasama ang aking abogado at 2 bodyguard. Ang aming paglabas ay nagpatahimik sa lahat. Magandang gabi, Ginang Elvira, Ginoong Mateo, Binibining Katrina, bati ng aking abogado. Ako po si Attorney Go. Kinakatawan ko si Ginang Isabel. Nakarecord po ang lahat ng inyong ginagawa at sinasabi. Itinaas niya ang kanyang telepono. Una, ang pag-iingay ninyo ay public disturbance. Pangalawa, at mas mahalaga, ang lantarang paninira ninyo kay Ginang Isabel na may kasamang mga akusasyon ng pandaraya at pagnanakaw ay bumubuo ng krimen ng paninirang puri o libelo sa ilalim ng Article 353 ng Revised Penal Code. Maaari po kayong makulong dahil dito, namutla si Doña Elvira. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang umatras, natatakot. Paano naman kung manugang ang maninira sa biyenan? Tangkapan niyang itanong. Ngumiti ang abogado. Ginang, sa mata ng batas, walang biyenan o manugang, mayroon lamang mamamayan. Sinumang mamamayan na maninira sa kapwa mamamayan ay mananagot sa batas.
Ang mga salita ng abogado ay parang isang baldeng malamig na tubig. Ang kanilang palabas ay nawasak. Sila ay napilitang umalis sa gitna ng kahihiyan. Akala ko iyon na ang huli. Ngunit ang karma ay hindi laging agaran. Ito ay dahan-dahang gumigipit. Ang kahihiyan sa party at sa labas ng gate ay naging huling dagok kay Mateo. Tuluyan siyang nalunod sa alak. Si Doña Elvira ay naging isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Laging nagrereklamo. Si Katrina ay naging mainitin ang ulo dahil wala ng pera. Nabuhay sila sa sisihan at kawalan ng pag-asa at dumating na ang hindi maiiwasan. Ang utang ni Mateo sa bangko ay kailangan ng bayaran. Dahil wala siyang maibayad, sinimulan na ng bangko ang legal na proseso. Isang umaga, dumating ang mga taga-bangko. Ipinakita nila ang utos na nagsasabing ang bahay nila ay isusubasta na at kailangan nilang umalis sa loob ng isang linggo. Nawala na sa kanila ang lahat negosyo, dangal. At ngayon, pati na ang kanilang tahanan. Wala nang tumulong sa kanila kahit mga kamag-anak o kaibigan at sa kanilang pinakamatinding paghihirap. Ako ang kanilang naisip. Pumunta sila sa aking gate hindi para mag-eskandalo, kundi para magmakaawa. Nakatayo sila sa ilalim ng mainit na araw, mukhang kaawa-awa. Nag-report sa akin ang hepe ng security. Pinapasok ko sila, hindi ko sila kinausap agad. Hinayaan ko silang maghintay, maranasan ang pakiramdam na umasa sa awa ng iba tulad ng dinanas ko noon. Pagkalipas ng ilang oras, bumaba ako. Nang makita nila ako, tumayo sila, puno ng takot at pagmamakaawa. Akmang luluhod si Doña Elvira, ngunit pinigilan ko siya. Huwag na po, ginang. Iba na ang lahat ngayon. Sabihin niyo, bakit kayo narito? Si Mateo ang nagsalita. Ang boses ay paos sa kahihiyan. Isabel, wala na kaming matirhan. Kinuha na ng bangko ang lahat. Pakiusap, bigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon. Ang mga salitang iyon mula sa taong nagkait sa akin ng pagkain ay napakapait pakinggan. Nakatayo sa harap ng mga taong yumurak sa aking pagkatao na ngayon ay kaawa-awang nakayuko. Alam kong oras na para sa huling desisyon. Isang tuldok para sa lahat ng nakaraan. Naupo ako sa malambot na sofa. Tahimik na pinagmamasdan ang tatlong taong nasa harapan ko. Payat, gusgusin, wala na ang dating yabang. Ang pagmamakaawa ni Mateo ay umalingaw-ngaw pa rin. Pangalawang pagkakataon, nakakatawa. Kailanman ba nila akong binigyan noon? Gusto kong tumawa. Gusto kong sabihin na iyan ang karma. Ngunit nang makita ko ang kanilang kaawa-awang itsura, hindi ko magawa, ayokong maging katulad nila. Nagsumikap ako hindi para maging malupit. Nagsumikap ako para makaahon sa putik ng galit. Hindi para manatili roon. Huminga ako ng malalim. Pangalawang pagkakataon. Tanong ko. Ang boses ko'y kalmado, ngunit may bigat. Kailan niyo ba ako binigyan noon? Nang sisihin niyo ako sa sarili niyong kabiguan. Nang ipahiya niyo ako sa harap ng mga kapitbahay. Nang itapon niyo ang pagkain ko at gutumin ako. Naisip niyo ba na kung wala akong paghahanda, baka namatay na ako sa lansangan? Bawat tanong ko ay isang martilyo sa kanilang konsensya. Nagsimulang humagulgol si Doña Elvira. Si Mateo ay muling lumuhod. Alam ko, kasalanan ko ang lahat. Hindi ako humihingi ng tawad. Hinihiling ko lang. Bigyan mo sana ng matitirhan ang nanay at kapatid ko. Ako na ang bahala sa sarili ko. Tiningnan ko sila. Tumayo po kayo. Sabi ko kay Doña Elvira. Wala nang magagawa ang pag-iyak. Hindi ko kayo ipakukulong at hindi ko hahayaang mamulubi kayo sa kalsada. Hindi dahil mapagpatawad ako, kundi dahil ayoko nang dumihan pa ang aking mga kamay. Nagsenyas ako sa aking sekretarya. Nagdala siya ng mga dokumento at isang panulat. Ito ang huli kong desisyon. Makinig kayong mabuti. Una, bibigyan ko kayo ng 5 milyon sapat na para makabili kayo ng maliit na lupa sa probinsya, makapagtayo ng simpleng bahay at magkaroon ng puhunan. Mateo, kailangan mong pirmahan ng divorce papers ngayon din. At pangalawa, at pinakamahalaga, diin ko. Kunin niyo ang pera at umalis na kayo sa syudad na ito. Huwag na kayong magpapakita sa akin kailanman. Kapag sinuway niyo ito, lahat ng ebidensya ng ginawa niyo sa akin ay mapupunta sa abogado ko. Hindi lang pera ang mawawala sa inyo, kundi pati kalayaan. Naiintindihan niyo?
Tumango sila. Pumirma si Mateo. Kinuha nila ang tseke. Bago sila umalis, nagtanong si Doña Elvira. Bakit? Bakit hindi ka naghiganti? Ngumiti ako. Isang tunay at payapang ngiti. Dahil hindi ako katulad ninyo. Ang paghihiganti ay para sa mahihina, sa mga taong nakakulong pa rin sa nakaraan. Ako, mayroon na akong kinabukasan. Ang buhay ko ngayon ay may mas mahahalaga pang bagay kaysa sa inyo. Pagkasabi noon, tumalikod ako at hindi na lumingon pa. Iniwan ko sila roon kasama ang kanilang huling biyaya at isang buhay na kailangan nilang muling buuin sa gitna ng pagsisisi. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa balkonahe. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Wala nang bigat ng galit. Wala nang pait ng nakaraan. Paglilimis sa kwento ni Isabel. Minamahal na mga kaibigan. Natapos na natin ang kwento ni Isabel. Isang paglalakbay na puno ng luha at kahihiyan, ngunit puno rin ng pambihirang lakas. Sa pagtatapos nito, marahil ay may iba't ibang damdamin ang bawat isa sa atin. Mayroong nasiyahan sa pagbagsak ng isang malupit na pamilya. Mayroong humanga sa talino at katatagan ni Isabel. Ngunit ang pinakamalalim na aral na iiwan nito ay ang mga sumusunod. Una, ang hangganan ng pagtitiis ay ang paggalang sa sarili. Sa ating kulturang Pilipino, itinuturo sa kababaihan ang pagiging matiisin at mapagpakumbaba. Ngunit ang kwento ni Isabel ay isang paalala na ang pagtitiis ay may hangganan. Kapag ang iyong sakripisyo ay binabalewala at ang iyong dignidad ay niyuyurakan, oras na para tumayo para sa iyong sarili. Ang pananahimik sa harap ng pang-aapi ay hindi kabaitan, ito ay pagpayag na magpatuloy ang kasamaan. Ikalawa, ang kapangyarihan ng kaalaman at kalayaan sa pananalapi. Paano nakabangon si Isabel? Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa paghahanda. Ang insurance na bigay ng kanyang ama ay hindi lang pera kundi kaalaman. Ito ay isang paalala, lalo na sa mga kababaihan na huwag tumigil sa pag-aaral at pag-unlad. Magkaroon ng sariling karera at pinagkakakitaan. Dahil kapag malaya ka sa pananalapi, malaya mong mahawakan ang iyong buhay. Walang sino man ang makakontrol sa iyo. Ikatlo, ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang pamumuhay ng masaya. Nang nasa rurok ng kapangyarihan si Isabel, pinili niyang hindi maghiganti. Pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa galit. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-asang mamatay ang iyong kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang mabuhay ng napakasaya at matagumpay na ang pag-iral ng mga nanakit sa iyo ay maging walang kwenta na lang. Ang iyong tagumpay at kapayapaan ang pinakamalakas na sagot. Ang buhay ay may karma. Ang mga nagtanim ng hangin ay aani ng bagyo. Hindi natin kailangang maging tagapagparusa. Mamuhay tayo ng mabuti at hayaan natin ang panahon at tadhana ang maging pinakamatarungang hukom. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at ibahagi ito para maipalaganap ang mga positibong mensaheng ito.